Kumusta na po kayo? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan? Amen? Ang Diyos po ay napakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Kung bakit mabuti ang Panginoon? Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tama po? Yung tayo po ay yung kung tayo makabili ng magandang kama o magandang higaan, okay yon. Pero yung masarap na tulog, di natin kaya bilhin. Tama po. Yung masarap na tulog, galing lang yun sa Panginoon. No? Maaari tayong makabili ng masasarap na pagkain. Itong dala ni Ate Mards. Pero hindi natin kayang bilhin yung mga panlasa, no? Yung gana. So marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon na karamihan ay hindi na-appreciate ng marami. Tama? At ang nakikita nila yung mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay nila. So hindi mo daw mapapasalamatan ng Panginoon kung ang hinahanap mo yung wala. No? Minsan ba nakakaranas kayo ng kung ano yung wala, yun ang hinahanap. Bakit hindi ka magpasalamat kung ano yung meron dyan? At sigurado, pag yun ang nangyari, nakikita mo, everyday, makikita mo sa buhay mo, napaka-bless mo pala. Tama po? So, yun po pala. At pangalawa, ang isa pa din kung bakit ang mga tao hindi nagiging masaya sa buhay nila dahil iniisip nila yung nakaraan. No? Kung gusto mo daw maging masaya today, kalimutan mo na yung mga nakaraan sa buhay. No? Yung mga kabiguan sa buhay, di ba? Yung mga kalugihan, no? Yung mga nakaraan na sobrang bibigat, kalimutan mo na pala yon para maging masaya ka ngayon. At mag-isa pa kung bakit hindi ka nagiging masaya ngayon, dahil iniisip mo yung bukas. Yung nag-aalala kinabukasan, ano kaya, makakapag-aral kaya ang aking anak bukas? Makakapasok kaya? May baon kaya? No? Makakapag ano kaya, tawag dito, makakatapos kaya ito ng college? Puro pagpaalala, no? Pag-alala sa buhay. Kaya hindi nagiging masaya ngayon. So gusto mo maging masaya ngayon? Kalimutan na nakaraan. Tapos ipagkatiwala sa Diyos yung hinaharap. Tapos na po tayo. Ano lang po yon? Ano, pasakali lang. Ano, so ako po si Dennis. Dati po ako naglalako ng isda sa lugar na ito. Siguro mga 10 years. Siguro mga nakalipas ng 10 years. Ikot ko po ito. Yan. Mga ganon. Naglalako ako. Ang una ko nung kariton. Yan. Tulak-tulak ko dito nun. Gulay. Sumunod, nag-upgrade. Ano naman? Tricycle. Tricycle, oo. So, hindi na lang siguro ako namumukhaan. Medyo na nabana. Payat kasi nung araw. Ganoon po kabuti ang Panginoon. No? Ganoon po kabuti ang Diyos. So, sa mga tao na talagang nananampalataya, no? Tapat sa Panginoon, sigurado, may future tayo sa Diyos. Tama po? May future. So, subalit, pinagpala ng Panginoon, at nung pinagpala ng Panginoon, lumayo sa Panginoon. No? Kumbaga, yung damdamin ko, parang okay na to. Pinagpala po kami ng Panginoon through Facebook. Nagbebenta po kami ng mga produkto through Facebook. At ibinilos po talaga. Bahay, lupa, sasakyan, ibinigay lahat ng Panginoon sa loob lang ng 2 taon. Itong pandemic. Yung iba po ay talagang naghihirap ng pandemic, kami po ay pinasagana ng Panginoon. Subalit, 2 years ago, ako po ay nawalan ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Yung layaw ng katawan, sinunod ko na lahat. Kaya siguro kung makikita nyo naman sa katawan ko, kumbaga sabi ko sa sarili ko, okay na to, ano naman. Kasi ano naman tayo, chill-chill lang ba ang buhay? Relax-relax lang. Kaya subalit ang Diyos pag tinawag ka, gagawa siya ng paraan at way para ano kanya, muli ay tawagin. Ang misis ko po talaga ang nagpapastora. Misis ko po. At kadalasan, nung siya ay active na active, talagang pinipigilan ko talaga yan. Huwag na, okay na to. Oo, nagagalit pa nga ako pag siya ay nasimbahan ng matagal. No? Nagagalit ako dyan. Nag-aaway pa talaga kami. So, balit, ginising ako ng Panginoon. At the age of 40, sabi ko sa Panginoon, nangako ako sa Diyos eh. 40 years old, maglilingkod na ako sa Diyos. Naku, wala pa rin. 41, ginising ako ng Panginoon noon. Nagkaroon ako ng kaisipan. At naisip ko na ang buhay ng tao maiksi lang para sayangin sa mundong ito. At sabi ko sa Lord, mula ngayon, sabi ko, magsisimula na ako ng bagong buhay sa Panginoon. At ito po, ilang months na, no? Lahat ng mga CCT,
ng mga Bible study. Ako nang kumakana noon. Yan. Sabi ko, ako na kahit busy, umagang-umaga, nagba-Bible study tayo sa Tipakan, saan pa, Malagulong, tapos San Jose pa, sunod. Oh, tapos dito pa, joke lang. So, nakita ko po dito, kapag ikaw ay nasa Diyos, ang Diyos po ay talagang gagalaw sa buhay po natin. Tama po. Walang imposible sa Panginoon. Tama? Kaya kung kayo po may mga kaibigan, kamag-anak, o asawa, o anak na kitigas-tigas ng ulo, pagpaubaya mo sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Hindi mo siya kayang baguhin, pero kayang-kaya siyang baguhin ng Panginoon. Tama po? So humahaba na tayo. Dito na tayo sa topic. Ayan. Okay. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay about sa pagharap sa problema. Ano? Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay humaharap sa sitwasyon ng buhay? Lahat naman ay may problema, tama? Manood ka nga lang sa Facebook, sa balita, daming problema dun eh. At sigurado ko, no? Kapag ikaw ay napadala sa problema ng bansa, maya-maya, stress ka na din. Ano ba yan? Sasabihin mo sa sarili mo, hindi na ako magbabayad ng tax. Kasi doon lang pala napupunta. May isip mo yun. Yun yung mga problema sa kabila. Pero tayo, meron din tayo kanya-kanya kinakaharap ng mga problema. At normal lang yan. Tama? Normal lang yan, lalo na sa ating mga Kristiyano. At ako po'y sumasaludo sa bawat isa dahil dito halos may mga edad na karamihan. Kayo po, yung mga taong dumanas ng iba't ibang mga problema sa buhay, pero ngayon nananatili dyan. Purihin po natin ang Panginoon. Ano po? Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan na hanggang ngayon, matatag, malakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Ito nga si Job, oh. Si Job, di ba? Pag-aralan natin si Job. Ang buhay ni Job, wala namang ginagawang masama. Napakatuwid. Napakatuwid ni Job. Pero laging may Satanas no? Laging may demonyo talaga Ang sabi ni Satanas, sabi ni Lord kay Satanas, nakita mo ba yung anak ko, si Job? Pinagmamalaki. Sabi ni Lord, alam mo ba na wala siyang katulad sa buong mundo? O, di ba? Tayo palang mga anak ng Panginoon, pinagmamalaki talaga sa kaaway ng Diyos. Pinagmamalaki tayo. At sinasabi sa atin, walang katulad ang anak kong si Cirila. Oh, di ba? Si Tita Nancy. Yan, walang katulad ng mga yan. Parang ganon. Ano yung paraphrase niya? Pero dumarating po ang problema talaga. Sa oras at araw na hindi mo alam. No? Maraming mga panahon at pagkakataon sa buhay ng bawat isa sa atin na minsan nagtatanong tayo, okay naman ako, bakit kung kailan ako na-born again? Nag-attend sa Bible study, nag-attend sa church, bakit lalo yatang dumadami ang problema ko? May mga ganun po ba minsan? No? May mga ganun, no? At sa buhay po ni Job, grabe, walang kalam-alam. Buo ang pamilya. No? Ang ganda ng negosyo. Siya nga yung pinakamayaman sa buo nilang lugar Siya yung kilala doon. Nako, sinubok ang buhay ni Job. Maya-maya, anong ginawa? Ang sabi ni Satanas, kaya ka naman pinupuri niyan kasi ang yaman O di try natin kung talagang hindi niya ako pupurihin pag wala siyang kayamanan. Dumating ang sakuna sa buhay. Ano nangyari po? Di ba? Ubos lahat. Ninakaw ng mga tulisan ang mga ari-arian. Sabihin na nating lugso ang negosyo. Walang trabaho. Ngayon, ito ang pinakamabigat mga kapatid. Ito ang pinakamabigat. Yung pera kinikita, tama? Yung negosyo kinikita. Pero ito hindi nakikita, yung buhay ng mga anak. Yung buhay ng mga anak, namatay kapatid yung anak niya. Lahat lumindol na guhuan ng pader. Lahat, sabihin na natin lahat, naguhuan. Alam nyo? Kung kayo po, sa panahon ni Job, kung kayo po, ano kayang mararamdaman po ninyo? No? Wala nga lang tayong pangsaing kinabukasin. Ano ba, Lord? Para pinahirapan mo na ako, wala akong pangsaing bukas. Pangsaing lang yun, di ba? Ano ba yan? Wala na naman akong trabaho. Mga anak ko, talaga nga namang, ano pa rin ang buhay. Parang pinabayaan mo, Lord, ang pamilya ko. May mga galon, di ba? Yung iba, sinusumpa si Lord. Pag dumarating ang mga problema at pagsubok, yung mga dilubyo, sinusumpa si Lord. Yung iba, nawawala sa Diyos. Yung iba, Christian yan, nawawala pa sa Diyos.
Hirap kasi buhay. Nung ako ngayon nagsimba dyan, nahirapan ako eh. Ewan ko, bakit parang lalo akong minalas? Mga ganon, di ba? Pero sa buhay ni Job, nawala ang negosyo, nawala ang mga anak, wala lahat as in. Pero sumagot si Job, ang sabi niya, lumabas ako sa mundong ito na walang dala. Babalik ako sa Panginoon, kukunin niya ako, wala ding dala. At panghuli ang sabi niya, purihin ang Panginoon. Amen? Masasabi po ba natin ngayong hapon na anuman problema, anuman pagsubok na darating sa buhay natin, purihin ang Diyos. No? Hallelujah pa rin. Ano? Hallelujah pa rin. Praise the Lord. Walang bigas. Hallelujah. Walang pang-upa sa bahay. Hallelujah pa rin. Praise the Lord. Amen? Kasi, lahat tayo, naunawaan ni Job, lahat tayo, lahat na nandito, pahiram lamang sa atin. Tama? Pahiram lang lahat ng yan. Kaya, ang sabi ko sa misis ko, ay, ano na tayo? Mag-go, anong tawag doon? All out na tayo sa Panginoon. No? Lahat ng bagay na meron at magiging matagumpay ka, lahat ng yan pahiram lang sa Panginoon. Wala tayong madadala sa langit. Tama? Wala tayong madadala. Mismong nalaman ni Job yun. At ito pang masakit. Yung mawalan ka ng anak, mawalan ng tawag dito, kabuhayan, medyo okay pa si Job. Ito pa yung pinakamasakit. Asawa naman, sinabihan siya. Alam mo, kaya kami namala sa buhay. No? Madami kang kasalanan ganyan. Isumpa mo na si Lord. Ito pa yun, lalo sa mga may asawa, no? Lalaki. Pag na minsan, naririndi ka na sa iyong asawa, no? Parang Oo nga, sige nga, anuin ko na, gawin ko na yung gusto mo. Di ba? Mga ganon. Isa yun sa napakasakit no? Yung ang iyong asawa hindi supportive sa iyo. Di ba? Ang mga asawang lalaki po natin diyan, di ba? Nung minsan pagpunta natin sa Bible study, pagsimba natin, minsan inuusig tayo nila, di ba? Pero ang sagot ni Job, pupurihin lang ba natin ang Panginoon? Papasalamatan lang ba natin ang Panginoon sa panahon na meron tayo? At sa panahon na wala ay wala na ang Panginoon, di ba? O sinasabi sa atin ng Panginoon dito na ano man ang mangyari, no? Sinasabi sa atin sa buhay ni Job, ano man ang mangyari, may problema man o wala, no? Pupurihin, papasalamatan natin ang Diyos, no? Iba-iba po ang problema natin. Iba-iba po yung ating katatayuan sa buhay. Iba-iba yung ating pamilya na pinagdadaanan. Pero isa lang ang malinaw sa kasaysayan ni Job, no? Isa lang ang malinaw doon. Masama man o mabuti, pasalamatan natin ang Panginoon. Tama? Lalo na sa panahon ng kabutihan, no? Kaya kung kikita mo sa Facebook, no, nakalagay doon, salamat sa ganito, bahay, sasakyan, salamat sa mga ganyan. Bakit nung may problema ka, di mo naman pinopost? No? Yung walang-wala kang makain, di mo naman masabing salamat sa ganon. Sa panahon lang ba na mayroon? Saka tayo sabihin natin, salamat sa Diyos, salamat sa magandang bahay, salamat sa magandang sasakyan. Pero yung problema, di mo naman pinopost na, Lord, salamat sa problema kong ito. Walang ganon. Di ba? Wala. Kaya, sa panahon ng problema, pupurihin, papasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Okay? Sino dito nangangako sa sarili niya mula ngayon? No? Pananampalataya sa Panginoon at pasasalamat lagi ang ibibigay. Wala nang mga negatibong salita, mga reklamo, no? Tanggalin na natin 'yan. Nagiging hadlang 'yan sa blessing ng Panginoon, no? So dito, papaano nga ba? Number 1, magtiwala sa Diyos. Ang kawikaan ay nagsasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag mong sandalan ng iyong sariling kaunawaan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, wala pong maipagmamalaki ang sino man. Wala po talaga. Kaya, sinasabi ko po sa inyo na yung kayamanan, hindi rin po sandigan para maging masaya ka. Yung pera, hindi po yung totoong sandigan talaga. Kasi marami akong kakilala, may pera, malungkot ang buhay. May nabalita ba kayo? May pera, may posisyon, napakamatay? Di ba? Meron. Yung dating general, di ba? May posisyon, may pera. Di ba? Ano nangyari? Nagpatay, napakamatay. Ibig sabihin, hindi doon nababatay ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay yung pag-asa sa Panginoon, yung pagtitiwala sa Kanya. Kapatid, ano man po yung pinagdadaanan natin, no, sa buhay natin o sa bansa natin, wala pong ibang pagtiwalaan kundi yung ating Panginoong Hesus. Tama? Magtiwala po tayo sa Diyos.
Huwag sa ating sarili. Huwag sa sariling kaunawaan. Kaya pag dumarating yung mga kagipitan, pangangailangan, kapatid, wala kang ibang lalapitan kung hindi ang Panginoon. Hindi si Bombay. Tama? No? Hindi yun. Si Lord lagi ang uunahin mo. Pangalawa, eto, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Kung hindi sa lahat ng bagay, ay ipagbadya ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan na mayroong pasasalamat. Pangalawa, una, magtiwala. Pangalawa, magdasal. Mag-pray. No? Mag-pray po tayo. The power of prayer. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang napakakakaibang pamamaraan. No? Yung makipag-usap nga tayo sa presidente, naku, napakalaking kagalakan na natin yun eh. Eh, yung aking kapatid, pinatawag sa pinatawag sa Kapitolyo. Kasi sila yung nag-rescue diyan, yung mga tumakas na bilanggo, sila yung nag-rescue. O pinatawag doon ni Vilma ni Governor sa Kapitolyo. Aba, ay gabi pa lang, hindi na makatulog. Tol, ano ga isusuot ko? Ano ko sasabihin ko? Ano ko sasabihin ko doon? Magpapapicture lang yun. Eh, yun nga, Governor, hindi ka na makatulog ng gabi. Paano pa kaya yung Panginoon, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, na hindi ka excited na makipag-usap sa Kanya? O, di ba, tatay? Di ba? So, yun ang napakahalaga. At ang sabi, paghaharap ka sa Panginoon, ano man yung mga saloobin mo, ibigay mo sa Diyos. Tayo mga lalaki, minsan hindi natin masabi yung mga daing natin sa ating asawa, di ba? Hindi natin masabi. Inaano natin, kinikimkim. Pero pag sa Diyos, sabihin mo lahat. Ibuga mo lahat sa Diyos, lahat ng iyong kahilingan, lahat ng iyong mga hinaing. Sigurado, after mo mag-pray, nako, payapa ka, kapatid. Papayapa ka. No? Sabi nga, nung sila'y nasa dagat, no? Yung habang naguguluhan yung mga alagad, ang sabi ng Panginoon, dumating yung bagyo. Ano gat kayo naguguluhan? Ang sabi ng Panginoong Jesus, pumayapa ka bagyo. Pumayapa ang bagyo, pumayapa ang alon. Ganun din ang Panginoon. Kapag tayo naguguluhan, nagugulubihanan, at para bang lito, depressed, anxiety. Iba yung anxiety ha, anxiety, iba yon. Anxiety, yon. Pag tayo'y nagkakagaroon na, sabi ng Panginoon, pumayapa ka. Lumapit ka sa prayer. Ito, takbo ka lang, luhod ka lang sa Panginoon. Lord, tulungan mo po ako sa aking pinagdadaanan ngayon. At sigurado, pagkatapos ng panalangin mo, nako kapatid, para kang isang born again ka. Kumbaga, para kang bagong silang na payapa ka. May tama kang direksyon. Iba po ang kapangyarihan ng panalangin. Tama? Kaya ngayon, magpe-pray lagi tayo. Pangatlo, ito, maghanap ng gabay sa Biblia. Ang iyong salita'y ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Mga kapatid, hindi man tayo makapagbasa ng Biblia dahil nalalabo ang ating mga mata, may solusyon na. Pumunta kayo sa YouTube. No? Excuse me. Punta kayo sa YouTube. I-type ninyo Bible, Audio Bible Tagalog. Nako, nandun na lahat. Lagay mo, halimbawa, gusto mo magbasa sa Genesis. Audio Bible Tagalog Genesis. Edi yun, makikinig ka na lang. Hindi ka na mahirapang magbasa. Tama? So, bakit? Mahalaga po eh. Ang iyong salita ay nagiging ilaw sa aking mga paa. Ano ibig sabihin yan? Mga kapatid, sa buhay po natin, dapat may tama po tayong direksyon na patutunguhan. Yung iba, paniniwala, yung iba, ang daming hinihinging payo sa Google, lalo na uso ngayon ng mga AI. Paano umibig? Nakalagay doon. Lalabas na yun doon. Kami mag-asaway nag-away, anong gagawin ko? Nakalagay din doon. May sagot din doon. Nandun na lahat. Anong gagawin ko sa aking tamang relasyon? Nandun na rin. Pero kapatid, bagamat okay din yon, pero ang salita ng Diyos, kakaiba. Kasi nagiging buhay to sa puso natin. Nagiging rhema word to. Na kung saan sinasabi dito, anumang kadiliman, no? Anumang kadiliman, anumang kaguluhan ng kaisipan, kapag Biblia na, nasa puso, nasa isip mo, sigurado ko sa iyo, magiging maliwanag ang lahat. Minsan parang nagdidilim na tayo minsan, lalo na sa ating pamilya, no? Para bang saan ba pupunta ang pamilyang ito? Sinabihan ko na siya, ayaw pa rin magbago. Nagdidilim ka na. Pero kapag Biblia, balik ka lang sa Biblia. Salita ng Diyos, nako kapatid, papayapa ka. Sa panahon ng mga digmaan ni David, pero sinasabi ng Panginoon, sinasabi ni David lagi, Panginoon, gabayan mo po ako sa landas ng kamatayan.
O, di ba? Sinasabi lagi yung direction. So, yung Word of God, nako kapatid, pag ito, pinanghawakan mo, yung direction mo sa bawat araw, may tagumpay. No? Dumarating sa punto ng buhay na para bang nasa dulo ka na ng lubid. No? Ng sitwasyon na para bang wala kang katulong, wala kang katuwang. Pero balik ka lang sa Biblia, kapatid. Nagsasabi diyan sa Filipos 4:13, I can do all things through Christ who can strengthen me. English yun siya yung magpapalakas sa iyo, no? Ano mang sitwasyon ng buhay, hamon ng buhay, kapatid, kaya mo yan. Dahil may magpapalakas sa iyo, si Kristo Jesus na tinanggap mo sa iyong puso mo yan. Tama? Ito pa, panghuli. Nako, panghuli na to. Madali lang to. Ito, magtiis at maghintay. Ayan, sapagkat ang paghihirap na ginagawa sa atin ay pansamantalang gumagawa ng isang walang hanggang bigat ng kalulatian na lampas sa lahat ng bagay. Huwag po tayong mainip. No? Kung sa tingin mo'y para bang ang hirap baguhin ng asawa mo, pag-pray mo lang, kang mainip. One day, sasama din sa iyong pananampalataya yan. Parang tingin mo, ang anak mo, para bang ang direction ay binigay mo naman lahat, sinabi mo naman lahat. Pero bakit ang direction ay parang mas malamang pa rin ang makamundong bagay? Ipanalangin mo sa Panginoon. Maghintay ka lang. Tsagain mo lang sa prayer. Kasi maniwala ka, ang bubot na bayabas, pag kinuha mo, mapakla. Tama? Kapag kinain mo yung hilaw na saging, mapakla po yan. Hindi masarap. Hayaan mong mahinog sa panalangin. Hintayin mo. Sigurado, pag nahinog yan sa prayer, maganda ang kahihinat na niyan. Tama? Maganda yan. Kaya hintayin mo lang yung biyaya ng Panginoon, yung blessing mo. Maaaring hindi ngayon, baka bukas, baka next year, o baka sa makalawang taon. Hintayin mo lang. Tama? Hintayin mo lang. Ang Diyos ay nakakaalam ng iyong pangangailangan. No? Yung pamilya mo, mga apo mo, mga anak mo, one day, hintayin mo lang yung pananampalataya ng Diyos, yung Word of God, sisibol din sa kanilang mga puso. At one day, magpapasalamat sila sa iyo. Lolo, Lola, salamat sa Word of God na sineshare mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na bago ang buhay ko sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya wag po tayo magsawa, no? At okay, panghuli, magpasalamat. Sa panahon ng problema, nagipitan, itong napakahirap magpasalamat, no? Biro mo sa panahon ni Job, no, ikaw. Kumbaga kung iisipin mo, bakit ka magpapasalamat? Namatay na nga anak mo, pasalamat ka pa. Diba? Wala ka nang business, nagpasalamat ka pa. Pero kakaiba pag nasa Diyos ka. Sa panahon ng problema, pasalamat. Ang sabi sa Thessalonica 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. O, di ba? Sabi ni Lord, sa lahat ng bagay, meron o wala, Lord, thank you. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po? So sana po, meron po kayong Word of God na napulot, nagpalakas ng inyong kalooban na kung saan kailangan po nating maging matatag sa mundong ito. Lalo na po sa panahon natin ngayon, na bilang mananampalataya, maging ilaw po tayo sa mga kaibigan, kakilala po natin ng mga nagdidilim na ang kanilang mga kaisipan. Mga nawawala ng pag-asa, no? Ano ba naman yung kaibigan mo? Isang topic lang. Kapatid, kaya mo yan, di ba? Sister, kaya mo yan, no? Ikaw yung nagiging pagpapalakas ng kanilang mga loob. At one day, sasabi nila sa kanilang sarili, okay pala yung si Ate Shirina. Talagang mayroon laging word of encouragement. So yan yung ibibigay natin sa mga kaibigan, kakilala natin na talagang nawawala na ng pag-asa sa buhay. Okay po? Pwede po ba tayo lahat ay tumayo? Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa Word of God na napag-aralan po natin ngayong hapon. Pumikit po tayong lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita sa hapong ito. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na iyong salita ay buhay, Panginoon, na tumatagusto sa kaibuturan ng aming mga puso. Na sa panahon ng mga pangailangan at problema, ang salita mo, Panginoon, ay nagiging sandigan ng aming buhay, Panginoon. Ito, Panginoon, yung magiging direksyon po namin. Sa panahon ng mga mabibigat na sitwasyon ng buhay, ang word mo, Panginoon, ang salita mo, ay magpapalakas at magiging buhay sa aming mga puso. At hayaan mo, Panginoon, bilang mga mananampalataya na pinili mo, Panginoon, maging ilaw at tanglaw po kami sa mga kaibigan at kakilala namin na mga naliligaw ng landas, Panginoon. Purihin ka sa hapong ito, Panginoon,
ang iyong mga salita ay nagiging buhay sa aming mga puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Maraming salamat po. God bless po.